Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Marie Ondong Vlog. Happy Sunday everyone guys. Ayan, dito ako sa may labas ng simbahan guys. Gagawa tayo ng content regarding doon sa mga nagtatanong sa akin kung okay lang ba ang pagtulog ng late ng katulong dito sa Hong Kong. Late matulog pero maagang nagigising. Ayan. Pag-usapan natin yan, guys. Kasi dito sa Hong Kong, guys, bago ka pumunta dito, asahan mo talaga na dito ay may among matsambahan ka na suswertihin ka o kaya ay mamalasin ka dahil sa mga schedule ng tulog na yan. Yan. Tapos, dito kasi sa Hong Kong guys, ang pagtulog talaga dito ay late na. Ang mga iba guys ay matutulog na ng 12 onwards. 12, 1 o'clock. Meron pa natutulog ng 2 o'clock guys. Pero bago pag-usapan natin yan guys, ako kasi, ang tulog ko mula nung dumating ako guys dito ay nasa 11 o'clock, 12 o'clock, ganyan guys. Kasi ang alaga namin ay kambal. Dati dalawa kami ng Indo. So salitan kami guys. Salitan kami ng pagtulog sa sala. Kasi ang isa matutulog sa kwarto, yung isa naman matutulog sa sala. Kasi ang mga bata guys, doon sila sa sala natutulog. May crib sila doon. Dumating kami 1 year, 2 months sila guys. Kaya salitan kami matulog sa sala. So, ang tulog namin is 11 o'clock, mahihiga ka, pero hindi ka talaga makakatulog ng on time. So, asahan mo guys na matutulog ka ng 12, magigising ka ng every 2 hours. Ganyan dito guys, pag baby ang alaga mo, every 2 hours ka guys magigising, magpadede. Tulog man ang bata o gising, padedehin mo yan every 2 hours. Ayan. Tapos, ang gising ko naman is 6 o'clock. Yan. Magigising ako ng 6 o'clock kasi ang amo ko ay aalis ng before 7. So, kailangan mong magising kasi natutulog kami sa sala. So, kailangan namin magising para hindi kami, daan-daanan ka doon sa sala, guys. Kaya kailangan mong magising din na maaga. Pero ang kagandahan lang doon sa amo namin is, pag wala na sila ng 7 o'clock, darating na sila ng bahay ng mga, 7 ng gabi or 8 ng gabi. Kasi gagala pa sila. Sige. Ayan. So, yung buong araw mo na yun, dalawa lang kami ng Indo, tapos yung kambal naming alaga, kami lang sa bahay. So, ang ginagawa namin guys, para makabawi kami sa puyat, natutulog kami ng tanghali. Pag tulog yung kambal, matutulog din kami ng kasama ko, para makabawi kami ng puyat. Ganon guys ang ginagawa namin. Paraan lang para makatulog ka ng makabawi ka ng puyat. Yan. Kasi bawal sa amin na mag-cellphone pag gising ang mga bata. Kaya pag tulog ang bata, mag-cellphone ka lang, mag-reply ka lang ng mga text mo sa pamilya mo. Tapos iidlip ka na. Okay na yun sa amin na may 1 hour kang tulog. Yan. Depende sa tulog ng bata, doon ka rin matutulog. Tapos, ang advice ko sa mga baguhan na pupunta dito o kaya nandito na sa Hong Kong, tapos nagsisimula pa lang sa mga amo nila, ang tulog ay late, ang gawin mo is communication guys. Communication ang number 1 na dyan, paraan. Kausapin nyo guys yung amo nyo, sabihin nyo, madam, pwede bang tanungin ko, madam, kung ito ba ang normal na tulog dito sa Hong Kong?
yung 12 o'clock na, ganyan, 1 o'clock. Kasi po, sabihin mo, kasi po madam, magigising ako ng maaga. Sa tingin ko, parang kulang yung tulog ko, baka wala na akong lakas na mag-alaga sa mga anak nyo, ganyan. Sabihin mo, pwede ba akong matulog ng mas maaga kung tapos ko na yung trabaho ko, ganyan. Kasi nasa pakikiusap sa amo yan, guys. Ngayon ko lang din na isip-isip yan, guys. Kaya ito sinasabi ko sa inyo. Kasi nung bago pa lang ako dito sa Hong Kong, guys, puro ako yes ma'am, yes sir. Hindi ko dinidepensahan yung sarili ko. Hindi ako nag-open up sa amo ko. Hindi ko sinasabi yung mga opinion ko, yung mga reklamo ko. Puro ako yes lang sa kanila. Kasi syempre baguhan tayo, di ba? Parang lahat na lang oo. At saka walang nag-a-advise sa akin noon, guys, nung una ako dito. Walang nag-a-advise sa akin na dapat ganito, hindi ka papayag na malate ka matulog, hindi ka papayag na sila ang mag-decide ng oras ng tulog mo. Kaya ito, sinasabi ko sa inyo, guys, para yung mga baguhan, matuto silang makiusap sa kanilang mga amo, o makipag-usap sila, tanungin nila kung normal ba talaga yung ganitong tulog dito sa Hong Kong, ganyan. Kasi kung tapos ka naman na ng trabaho mo ng around 9 or 10, baka pwede na po ako matulog ng mas maaga, madam, ganyan. Kasi kung magigising ka na naman ng 6 o'clock, ganyan. O kaya pag baby naman kasi ang alaga mo, guys, every 2 hours ka magigising. Kaya makiusap ka lang sa amo mo, guys. Tayo rin lang ang mahihirapan pag tayo ay kulang sa tulog, lutang ka, ganyan. Lalo na sa mga baguhan, na try ko na yan, guys. Yung antok ka na, hawak mo yung baby. Pero sige pa rin, trabaho ka pa rin dahil, diba, pumunta tayo dito, magtrabaho. Yun ang nasa isip kasi natin, pumunta ka dito, magtrabaho. Pero, hindi natin iniisip na yung pag kulang tayo sa tulog ay nahihirapan din tayo. Kaya, kayo mga kasamahan ko ng mga helper, tayo rin ang makiramdam sa ating mga sarili. Kung kaya pa ba natin yung ganong sitwasyon, guys, na late na matulog, yung 12 o'clock, 1 o'clock, yung iba nga po 2 o'clock, tapos magigising sila ng 6. So, 4 na oras lang, 5 oras ang tulog. Kulang na kulang yun, guys. Kaya, yun lang ang alam ko sa inyo ang alam kong advice ko sa inyo, guys, yung makipag-usap tayo sa mga amo natin kung alam natin sila good mood, yun. Kausapin lang natin sila ng maayos at ipaintindi kung ano ang nararamdaman natin, kung bakit tayo humihiling ng oras ng tulog, ganyan. Ipaintindi natin sa kanila na mahirap magtrabaho ng tawag doon, kulang sa tulog. Lutang ang utak, lalo na sa mga baguhan, naranasan ko yan, guys. So, yun lang ang alam ko na advice ko sa inyo. Communication lang, guys. Yan. Ano pa ba? Parang yun lang naman eh. Yun lang ang alam kong makipag-usap tayo sa kanila. So, yan lang ang ating advice sa inyo, guys. At sana may natutunan na naman kayo sa ating tips sa inyo, guys. Yan. Simpleng tips, pero alam kong nakatulong sa inyo, guys. So, yun lang, guys. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, share, like, and comment below, guys, kung ano pang gusto yung topic na pag-usapan natin. Ayan. At magbibigay ako sa mga tips sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.